Welcome sa another 5 minuto ng aking adventure at pagbibida-bida sa channel na to. Ako nga pala si Ikimoto, isang dukhang maralitang dayukdok na mahilig mag-adventure gamit ang mumurahing kong motor. Sa mga nakaraang video ay binaybay namin ang kabuuan ng daang katutubo. Maliwalas na view deck na nakakaluwa ng mata sa sobrang ganda, maladingding na tarik ng daan na nakakapanghina, napakahabang matagtag na batuhan na nakakadurog ng kalamnan. Yan ang sumubok sa aming edad, sa aming katatagan. Kaya naman pagdating namin sa dulo ng daang katutubo ay nagsimula na kaming maging zombie. Sa video naman na to ay sa daang kalikasan naman namin itutuloy ang katangahan. Ay, adventure pala guys, adventure. May enjoy talaga to ng mga katulad naming umiedad na. Katulad naming malapit ng umugod. Naku, mali na naman. May enjoy talaga to ng mga katulad naming mahilig mag-adventure. Tara, simulan na natin ang 5 minuto ng katangahan. 5 minuto ng adventure. Let the countdown begin. Alalayan na lang namin. Tara, Gino. Alalayan na lang daw yung mga scooter pag sa madulas. Eto na, putik mamin, kahit off-road tires pa mahihirapan dyan sa putik na yan. Okay lang yung ganito, huwag lang yung talagang malagkit yan, basang-basa. Okay pala yung ganito ha. Be careful with what you wish for. Actually, nagbigay ko ng warning kanina yung mga construction workers na hindi raw kaya kasi madulas. Pero ito, sinusubukan namin. Aalalayan na lang namin ng isa't isa kung sakaling may mabalahaw o may mangailangan ng tulong para makausad. Pero so far so good. Parang yun lang naman yung part na maputik. And dito parang tuyo naman na. Tuyo naman na. Let's see. Pag ganito, ayoko nang tutok ako sa sinusundan ko. Para nagkakaroon ako ng sapat na time para i-analyze yung tutumbukin ng gulong ko. Kapag tutok ka kasi, hindi mo alam kung ano yung susunod na matatapakan ng gulong mo eh. So far, hindi pa tayo nagbaba ng paa. Medyo nabi yung gulong natin, pero kung nabiters sa ganito, nakakaramdam din pa rin talaga ako ng pagtulas. Yung mga scooters nga, kinakaya ng gulong nila eh. Diba? Meron natin. Walang off-road tires sa ganitong malagkit na putik. Tutulasan, no? Kaming dalawa ng XRM at saka yung isang microbike, sa dirt bike. Walang kami sa gulong eh. Ito nga palang XRM ko ay naka Mindanao build. 19-inch rim sa harap at 16-inch rim naman sa likod. Tapos sinalpakan ko ng off-road tires. Si Sir Maki oh. Camping lang ang usapan. May patbahay yung ginawa niya eh. Daming karto. Siguro double burner yung laman nito dito. Tapos dito sa kabila siguro water dispenser. Plano nilang gawing 4-lane highway ang daang kalikasan. At sa tansya ko, nasa 30 to 40% pa lang nito ang sementado. So may 60% pang pwedeng gatasan. OMG, tapos ng putik niyan ay batuhan naman. Wala nang katapusan, perusan, pero masaya. Dito hindi nakalbo yung mga bundok dito. Malagong malago na. Grabe, walang mapaglagyan yung mga puno, siksikan no. Anyways, from Daang Katutubo, ito na, nakapasok na kami sa Daang Kalikasan. Sabi ni Gino, lalabas na kami sa may bandang Zambales. Tignan natin kung saan tayo magka-camping. Ito actually yung kauna-unahang formal na camping na gagawin ko. Mahaba-habang putikan pa to. Ano, Clyde? Nagsisisi ka pa ba? Nagsisisi ka pa ba na hindi NMAX yung dinala mo? Kasi kaya XRM dinala niya. Originally Mount Ogo dapat yung aakyatin namin. Pero dahil sa sama ng panahon ngayon doon at matindi ang bulusok ng putik, para hindi gaano kami mahirapan, dito kami dumaan. Medyo nalungkot si Clyde kasi akala niya nga hindi ganito yung sitwasyon dito. Sabi niya, kung madali lang naman pala yung pupuntahan natin, NMAX na lang sana ako. Biglang ganito pala. Antitindi yung mga daanan. Ngayon sinasabi niya buti na lang hindi siya nag-NMAX. Okay, nasa na sila? Bibilis naman ngayon Yung Mio kanina nahihirapang umakyat. Sandali, tulungan natin. Dali, tulak pa na lang. Tulak na lang natin. Huwag ka tumakbo, lakad lang. Pahinga. May exhaust ka niyan. Ngayon nagpapakitang gilas. Yung Mio Soul. Ang laking tulong nung downhill brake na nilagay natin sa motor. Nakakapreno ako sa likuran, nakakapag-rear brake ako. Kahit na ready tumukod yung dalawang pa ako. Hindi yan clutch actually. Bali na access ko yung preno sa likod sa pamamagitan nito at sa pamamagitan nito. Ito pa rin yung ginagamit ko as my main access to the rear brake. At ito ginagamit ko lang halimbawa nagda-downhill ka tapos yung condition ng kalsada is dumadarusdos na hindi ka pwedeng magpreno sa harap. Kasi pag nagpreno ka sa harap kahit konting-konting preno lang dadarusdos yung front tire mo at ayaw mong mangyari yon lalo na sa downhill. So ang choice mo lang ay magpreno sa likod. Ang problema naman kapag naka-stay yung paa mo sa preno sa likod, wala kang tukod dito sa kanan. Kasi kapag tumukod ka sa kanan, mabibitawan mo yung preno at dadarusdos yung motor. Kasi yung kanang paa mo
na ipangtutukod mo sana nakatapak ka sa preno eh. So ang gagawin mo, preno ka sa likod gamit to. 'Di ba? Kailangan mong itukod yung dalawang paa mo eh. Kanan at kaliwang paa mo ay nagagamit mo para suportahan yung timbang mo in case tumumba ka. Kung kailangan mo mamreno sa likod, hindi mo kailangan gamitin yung either sa mga paa mo. Ang gagamitin mo lang ay again, ito. So hindi lang siya applicable sa downhill. Applicable rin siya sa putikan. Ito, ginagamit ko yung brake natin na nakakonect sa kamay. Rear brake yan. Para yung dalawang paa natin, kaliwa man o kanan, ready siyang tumukod. Malaking bagay yan actually. Hindi mo kailangan bitawan yung preno para lang makatukod ka sa kanang side. Tulas, grabe. Pero manageable yan. Okay. Sabi na nag-stop to work at hindi raw kaya madulas. Ito, sinisisi mo nga lang ng Mio Solar. Anong photo eh. Oops, that's 5 minutes. Huwag ka mag-subscribe dito, Baduy dito, sayang lang 5 minuto mo.